Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya sa ilang bago at dagdag na pasilidad sa NAIA Terminal 3. Kabilang po dyan ang mga dagdag na immigration e-gates na nagpapabilis sa proseso ng pagpasok sa bansa ng mga Pilipino. Sa ngayon, ang mga may Philippine passport pa lang ang nakakagamit nito. Pinasinayaan din ang dalawang bago at modernong food hall at ang mga bagong dignitaries lounge. Matapos ang 4 na oras na pagkaantala, natuloy na ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 National Budget. Napagkasundo ang bukas na lang tatalakayin ang budget ng DPWH na pinagtalunan dahil sa budget na tinapyas ng Senado, pero nais maibalik ng kagawaran. Saksi si Rafi Tima. Alas 4 pa ng hapon, nasa PICC na ang mga senador at kongresista para sa pagpapatuloy ng BICAM meeting para sa 2026 General Appropriations Bill. Pero lumipas ang oras, hindi pa rin ito nagsisimula. Pasado alas 7 ng gabi, lumabas si Senate Finance Committee Vice Chairperson Kiko Pangilinan at nagpaliwanag. Itong sinabi ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, di ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that. Merong mga preliminary numbers pero yung detalye hindi pa napipirmi. They're also cross-checking. And we will also have to cross-check. Pero kaya po ba ma-analyze lahat nun, ng data kapag kahit nandiyan na? So yun ang dilemma, depending on what we see, depending on ano yung ibibigay sa atin at ano yung i-report. So we will have to wait for that data. Matapos ang 4 na oras, itinuloy na ulit ang BICAM. Ipinagpalibad din kahapon ang pagtalakay sa 2026 National Budget dahil sa deadlock o hindi mapagkasundo ang pondo ng DPWH. Hinihingi kasi ng DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng mga senador sa kanilang budget dahil magkukulang daw ang pondo para sa tinatayang 10,000 proyekto. Malinaw kasi ang computation ng Senado sa halaga ng mga materyales na gagamitin sa mga proyekto. Pero sabi ng Senado, ang DPWH dapat ang umaming nagkamali dahil sa kanila galing ang mga isinumiting datos. Kanina, sumulat si Secretary Diz Dizon sa Senado para humingi ng paumanhin. Sabi ni Dizon, kulang ang inisyal na datos na isinumiti nila sa Senado kaugnay ng updated construction materials price data. Inamin niyang hindi sapat ang kanilang ibinigay na inisyal na datos para makompute ng tama ang bawat isa sa halos 10,000 apektadong proyekto. Magsusumiti raw ang DPWH ng dagdag na datos para mas maging makatotohanan ng basehan ng kakailanganing pondo. Giit niya, isa lang ang layunin nila. Kailangan mapababa natin, finally, after so many years, ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, kanilang binavalidate ang isinumiting bagong datos bago i-apply sa mga proyekto sa budget. Mahalaga raw sa Senado walang overpriced items. Yung sinabit nila sa amin, walang hauling at walang logistics. In short. So ngayon, pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong presyo na, itong adjustment factor sa presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. But I need to apply that to the project. Napagpasyahan ngayon ng BICAM na bukas talakayin ang budget ng DPWH at unahin muna ang ibang departamento. Naniniwala si Gatchalian na may sapat pang panahon para maipasa ang 2026 national budget. May time pa naman, So we just have to, dapat bilisan lang. Like I said yesterday, may buffer naman. So kaya pa naman. Para kay Senador Panfilo Lacson, mas mainam na maging reenacted ang budget ngayong Enero kahit pa hanggang sa unang quarter ng 2026 kaysa sa magpasa ng hindi masuri o may bahid korupsyon na budget. May pinuna pa si Lacson na nasa 8 bilyong pisong farm-to-market road projects na hindi properly identified, walang grid coordinates o description. Kapag kinapos sa oras, kasi kung hindi kaya ipaliwanag at hindi makorek ng DA, yung kanilang pinalitan na at least 5 billion pesos worth of farm-to-market roads, baka gahulin sa oras. Sa kanilang majority caucus kahapon, nagkaisa ang mga senador na huwag itong payagan. Habang pinoprocess namin, merong kaming na-identify na kulang na actually 8 billion. 8? So hindi ng 5? Yeah, 8. But so ang magiging posisyon natin dito, we will move for the reconsideration of
the approval of the 33 billion, asked for a itemized geotag coordinates of the farm-to-market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it. Wala namang nakikitang problema si Majority Leader Senator Mig Zubiri sakaling mariinak ang budget kung hindi ito mapapaabot sa takdang oras. There's nothing wrong with that. The United States na 120 days yata, wala silang budget for 120 days. At di inayos lahat ng Luzon. I'm not saying we will take 120 days. What I'm saying is, ayusin natin yung budget. Diba? Pero ang Malacanang, may alinlangan kung mauuwi sa reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag ka nagkataon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Humingi ng paumanhin si Pokwang para sa kanyang kuya na nag-viral matapos saktan ng isang lalaking nagtutulak ng kariton sa Antipolo. Ang aktres planong dalawin mismo ang anak ng lalaki na napaiyak sa gitna ng komosyon. Saksi si Orby Carampel. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Kinumpirma ng kapuso komedya na si Pokwang na kapatid niya ang pickup driver na nasa viral video ng pananakit sa isang lalaking nagtutulak ng kariton sa Antipolo City. Maraming bumatikos sa pananakit ng driver na nag-ugat umano sa pagtama ng kariton sa pick-up. Hinampas at minura ng pick-up driver ang lalaki, nakasama pa noon ang kanyang batang anak na umiiyak sa video. Ayon kay Pokwang, hindi niya kinukonsinti ang kanyang kuya dahil alam niyang mali ang ginawa nito. Para lang malaman ng lahat na mariin ko pong kinukondina yung nangyari. Na hindi po, kahit anong mangyari, hindi ka dapat nagbubuhat ng kamay din. Kahit wala naman daw siyang kinalaman sa pangyayari, nagpakumbaba na si Pokwang at siya na rin mismo ang humingi ng paumanhin. Bago ito, sinabi ng Antipolo Police na nagkaayos at nagkausap na rin ang kanyang kapatid at nakaalitang lalaki. Pinagpapaliwanag ng LTO ang pickup driver at suspendido ngayon ang lisensya. Plano raw ni Pokwang na puntahan at kumustahin ang anak ng lalaki. Dalawin ko si Bagets. Oo, basta before or after Christmas. Kaya rin daw siya nag-post ay para makiusap na huwag naman sanang idamay ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya na wala naman daw kinalaman sa nangyari. May nag-post kasi ng litrato ng kanilang pamilya, pati na ang address ng kanyang kuya na nagdulot daw ng pangamba at takot sa kanyang mga pamangkin. Naiintindihan ko po na yung galit ng tao, minsan hindi natin makokontrol din, pero sana isipin din po natin yung pag nagpo-post tayo, yung risk po niyan. No, yung ika nga think before you click nga, di ba? So ayun po, may yung mga pamangkin ko natakot na. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Ngayong dumarami ang mga bumabiyahe para sa Kapaskuhan, pinaigting ang kampanya sa mga kolorum na sasakyan. At sa tala ng LTFRB, aabot sa 70,000 ang mga sasakyang kolorum. Saksi si Sandra Aguinaldo. Dahil sa malalang problema raw sa mga sasakyang kolorum o walang prangkisa, naglunsad ng Special Task Force ang Department of Justice para labanan ito. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, nagtalaga ang DOJ ng mga prosecutor para tumutok sa case build-up laban sa mga kolorum at tumulong sa information campaign laban dito. Malaking bahagi raw kasi ng kita ng mga lehitimong pampasaherong sasakyan ang nawawala dahil sa mga kolorum. Meron nung injustice doon. Yung lumalagay sa tama, siya pa yung nadedehado. Magkakaskade po kami ng aming mga bagay na natutunan at yung iba't iba pong estratehiya para po mag-case build-up at para po lalo nating mausig yung dapat usigin. Dumating din sa DOJ sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Anila, malaking tulong ito sa kanilang kampanya kontra kolorum. Dekada na po na wala na hindi natin ginagamit yung sinasabing ngipin ng batas. Hindi na po kasi effective yung pagmumulta lang.
kailangan po natin maipakita na itong ginagawa ng ating mga sinasabing mga nagkokolorum ay talagang bawal sa mata ng batas. Up to 30% of their income ang tinatamaan ng colorum operations. More or less, mga 30% na mga sasakyan sa daan ay colorum. You're looking at somewhere the vicinity of 90,000 vehicles. Hirit ng isang miyembro ng transport sector, dapat papanagutin din ang mga protektor ng kolorum. Paano naman po yung mga patong mismo nasa gobyerno naglalagay po doon kaya dumadami at lumalakas ang loob ng mga nagko-colorum? Pagtitiyak ng DOJ at DOTR, Bigyan niyo ako ng workable and actionable intel. Tatrabahuhin ho ng NBI, tatrabahuhin ho natin dito sa DOJ. Baka may listahan ka na po ng mga nasa patong. Ibigay nyo na po sa akin. Yayariin na po natin. para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 162 medalya na ang nakamit ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Base po yan sa huling tala sa opisyal na website ng SEA Games kaninang alas 10 ng gabi. 28 na rial ang ginto, kabilang ang nakamit ni Pinoy Olympian EJ Obiena sa men's pole vault. Ang iba pang panalo ng mga atletang Pilipino sa pagsaksi ni Jonathan Andal. Sa ika-4 na sunod na pagkakataon, muling nanguna ang Pinoy Olympian na si EJ Obiena sa men's pole vault event sa Southeast Asian Games. Sa taas na 5.70 meters, binasag ni Obiena ang SEA Games record na siya rin ang nagtala sa Cambodia 2 taon nang nakararaan. Pero sabi ni Obiena, hindi bagong record ang kanyang target, kundi ang makapanalo ng 4 na sunod na ginto sa pole vault event sa SEA Games. Considering where I'm coming from last year and how early it is, I'm happy in how I jump. I'm very happy that I'm able to take home the gold. Bronze medal naman ang nakamit ng isa pang pole vaulter ng Pilipinas na si Elijah Cole. Aabante naman sa gold medal match si Alex Ayala. Matapos talunin ng Thailand sa semifinals ng women's tennis singles, tinapos ni Ayala ang match sa malakas na smash. Game, set, match. Ayala. Straight set win, 6-1, 6-4. Sa rowing naman, nakuha ng Team Pilipinas ang ginto ng manguna sa karera, ang tandem ni na Christine Paraon at ng Olympian na si Joanny Delgaco sa women's double sculls laban sa 4 na bansa. Hindi po namin na-expect tong gold namin po kasi po malalakas din po yung mga kalaban namin. Nag-worry din po ako sa sarili ko kasi mag-1 year din po ako nawala sa sa rowing dahil sa military training po. And nung after Paris po, medyo napahinga rin po ako. 2 gintong medalya rin ang dagdag sa Pilipinas dahil sa bilis ng SEA Games first-timers na sina Usain Lorania at Naomi Marjorie Cesar na kapwa-kampiyon sa 800-meter races sa men's and women's event ng athletic. Super unexpected po kasi I'm up against Southeast Asia's fastest 800-meter runner and 400-meter runner as well. So super hindi ko expect na mananala ako sa event na to. It feels amazing. I'm so honored and I'm so proud to represent the country and to win gold is a dream come true. Wagi rin ng ginto si Zaira Bonas sa women's low kick 48 kg category ng kickboxing kontra Thailand. Ito ang unang ginto ng bansa sa kickboxing sa SEA Games. Kahapon, emosyonal ang mga player ng Alas Pilipinas Women matapos matalo sa bronze medal match kontra Indonesia. 20 taon nang hindi na nanalo ng medalya ang Pilipinas sa women's volleyball ng SEA Games. Masakit talaga kasi kaya talaga sana. Kaya nangyari to kasi meron dapat tayong ginawa before pa lang. Hindi rin pinalad kanina ang Alas Men sa group stage kontra sa defending champion na Indonesia, pero pasok pa rin sila sa semifinals. Pasok naman sa finals ang Cebu Men para sa larong Mobile Legends matapos talunin ng Indonesia 3-1. Mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.